Magandang umaga mga kahuwan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga Pilipinas, narito ang data sa lagay ng ating panahon. Update muna kay Bagyong Dante. Huling nakita yan sa layong 880 kilometers silangan huyan ng extreme northern Luzon at taglay pa rin ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour near the center at pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At kung makikita nga po natin sa ating latest imagery ng satellite imagery ay malayo po ang sentro nito sa ating kalupaan. So hindi po ito nakakaapekto sa namang bahagi ng ating kalupaan in terms of wind o hangin niya. Kaya sa nakita po nating analysis sa mga susunod na oras at araw ay hindi rin po ito makakaapekto yung hangin nito kung kaya't hindi po tayo nagtaas ng signal sa anumang bahagi ng ating archipelago. Samantala, ang nakikita po nating concern dahil dito kay Dante ay yung kanyang lokasyon at posisyon po ay very favorable para makapaghatak pa or makapag-enhance pa lalo ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. At yung habagat po na yan, siya pong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Samantala, update din sa LPA na nasa extreme northern Luzon. Huling nakita yan sa karagatan ng Calayan Islands, Calayan, Cagayan. At sa nakikita po nating analysis ngayon, mataas na rin ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. At kung maging bagyo po ito, ay papangalanan po natin itong si Bagyong Emong. At by the time na kung ito po ay maging bagyo, ay agad-agad po tayong magtataas din ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa proximity nito o dahil malapit nga din po ito sa ating kalupaan. So nakikita po natin sa ating analysis, posible po na galing dito sa Balintang Channel ay bababa po ito dito sa may karagatan ng Ilocos Region and then eventually po ay babalik po ito pahilagang silangan. Kaya mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa dahil crucial po ito at bukod sa signal, posible tayong magtaas ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon ay maghahatak pa rin ito ng habagat o southwest monsoon. Samantala, meron pang LPA o another low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 2,525 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Pero sa kasalukuyan, as you can see po, napakalayo po nito. So, nasa labas pa po yan ng PAR. At sa ngayon, mababa naman ang tsansang pumasok po ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy po tayo mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito. Samantala, para naman sa ating forecast track, in the next 24 hours, posible pa rin ho na nasa layo na po ito ng 685 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. And in the next 12 hours or within today then, pwedeng mag-intensify o lumakas pa ito into a tropical storm category. In the next 48 hours, posible po na nasa labas na ito ng ating area of responsibility sa layong 600 kilometers hilagang silangan huyan ng Itbay at Batanes. And on the 30 or 72 hours, nasa layo na po ito ng 640 kilometers northeast of Itbay at Batanes. And even this time na nasa labas na po siya ng PAR, posible pa rin po itong mag-enhance ng habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. On the fourth day naman, nakikita po natin posible maging LPA na lamang ito at nasa layong 660 kilometers hilaga ng Itbay at Batanes. In effect pa rin ho ang ating weather advisory sa malaking bahagi ng Luzon. As you can see, ay halos buong Luzon nga po may weather advisory at ilang bahagi po ng Western Visayas. So, umpisan natin yung more than 200 millimeters of rainfall. Posible pa rin sa araw na ito dito sa Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro. So, malawakan o widespread na mga pagbaha pa rin ang pwede po maranasan ng ating mga kababayan doon dahil sa halos patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan sa araw na ito dito sa Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan doon sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur at maging sa La Union dahil po sa epekto ng low pressure area na nasa extreme northern Luzon. At dahil naman sa habagat, possible din ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, at maging dito po sa Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Antique, dito sa Iloilo, Palawan, Catanduanes, Camarines Sur, Albay at Sorsogon.
By tomorrow, possible pa rin ang matitinding mga pagulan dito po sa Zambales at Bataan dahil pa rin huyan sa habagat. And then 100 to 200 millimeters of rainfall naman ang pwede pa rin maranasan by tomorrow sa Ilocos Sur, La Union at Benguet dahil po sa low pressure area o sa sirkulasyon na nasa extreme northern Luzon. And then dahil sa habagat ay 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin ang pwedeng maranasan sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Occidental Mindoro, habang yellow naman of 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, dito sa Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan. And sa third day or in the next third day, doon po sa araw po ng Friday, posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, sa Abra, sa Apayao, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, maging sa Zambales at Bataan. Habang 50 to 100 millimeter of rainfall naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging dito po sa lalawigan ng Palawan. At dahil pa rin sa habagat ay posible pa rin ang mga pagbugso ng hangin. Paminsan-minsang pagbugso ng hangin any time of the day. Sa araw na ito, dito sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. Bukas naman, yung mga pagbugso ng hangin na ito ay pwede ring maranasan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Misamis, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. Habang sa Friday, posible ito na maranasan sa Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Davao Occidental at Davao Oriental. Samantala, as of 5 a.m. in the morning, ngayon lamang po ito ay nakataas pa rin ng orange rainfall warning dito po sa Zambales at Bataan. Ibig sabihin, nariyan pa rin ho ang patuloy na banta ng malawakang pagbaha dahil sa mga pag-ulan na ito. Samantala, yellow naman sa Tarlac at dito sa ilang bahagi ng Pampanga, sa Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. So, posible pa rin ng mga pagbaha sa araw na ito sa mga low-lying areas o sa mabababang lugar na flood-prone areas. Samantala, sa Visayas din po o ilang bahagi ng Mimaropa Region at ilang bahagi ng Visayas ay nakatas din ng orange rainfall warning dito po sa Occidental Mindoro, ilang bahagi ng Occidental Mindoro, partikular sa Lubang, Looc, Paluan, Abra de Ilog, Mamburao at maging sa Santa Cruz. Habang yellow naman po sa ilang bahagi pa o sa nititirang bahagi pa ng Occidental Mindoro. Kahit patuloy pa rin nating pinag-iingat ang ating mga kababayan doon sa Mimaropa Region, Western Visayas at malaking bahagi pa ng Luzon dahil as you can see sa ating forecast po, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. Samantalang sa Northern Luzon naman ay mga pag-ulan dulot ng LPA o low pressure area na nasa extreme Northern Luzon. Kaya ingat po, stay vigilant at wag hong maging kampante dahil posible pa rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala wala po tayong gale warning sa ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat pero katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan sa northern at western section ng Luzon kung kaya't patuloy natin pinag-iingat pa rin ang ating mga kababayan dahil syempre maliban dito sa hangin na ito na katamtaman hanggang sa malakas o sa pag-alon na katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ay masama din po ang ating panahon dahil pa rin sa presence o sa pag-prevail nitong habagat at ng LPA na nasa extreme northern Luzon.